Kaugnay po ng balita tungkol sa pinatay na beauty queen at kanyang kasintahan, makakausap po natin sa linya ng telepono si PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo. Magandang gabi po, Colonel Fajardo. Si Dominic Almelor po ito ulit ng Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi po, Sir Dominic. Ma'am, sa panig po ba ng PNP, may ilalabas na rin ba ang SOCO ng forensic report sa pagkamatay ng magkasintahang Lopez at Cohen? Ayon na rin po sa wishes po ng family, sir, at yun naman po ay nire-respeto po ng PNP, ay si NBI po, sir, ang nagsagawa po ng autopsy at ibinahagi na rin po ng NBI ang kanilang result po. At yun po yung gagamitin po ng PNP sa pagsasampa po natin ng kaso laban po dito sa mga na-identify po natin mga persons of interest po. Pero ma'am, sa posible po ba na doon mismo sa pinaglibingan sa kanila sila pinatay o sa ibang lugar sila pinatay bago dinala doon sa quarry site? Well, lumalabas po doon sa mga information po na binigay po sa atin ng isang key witness ay hindi po sa ibang lugar po lumalabas na pinatay po yung mga biktima po natin. Based din po ba sa information ninyo, malapitan po bang binaril itong mga biktima, ma'am? Wala pa po tayong informasyon, sir, tungkol doon sa nature po ng ginawa pong pagpatay sa kanila. Pero lumalabas po sa ngayon na base po yan sa information na maaaring hindi po yan doon mismo sa quarry site pinatay po at sa ibang lugar po. But other than that po ay wala pa pong information na ibinabahagi po sa kanya, sa atin po ng mga SITG po. Colonel, ano na po ang update sa mga karagdagang persons of interest sa kaso ng pagpatay sa magkasintahan? Nadagdagan na po ba? Sa ngayon po, sir, yung isang persons of interest ay nakasuhan na po ngayong araw at sinampahan po siya ng kasong violation po ng Republic Act 10591 o yung illegal possession of firearms and ammunition, pati na rin po yung violation po ng Republic Act 9516 po yung illegal possession po ng explosive. Samantalang yung isa naman po na POI po natin na yung pong tumayong middleman ay bukas po nakatakdang sampahan po ng parehong kaso. Samantalang yung isa pa po nating POIs na nahuli naman po natin nung July 4 ay na-inquest na po ito at nakasuhan na rin po sa parehong kaso. Samantalang yung isa po ay nasa pangangalaga po ngayon at kustodiya po ng PNP po. Colonel, yung binabanggit po ninyo na persons of interest na nasa inyong custody kasama na yung mga kinasuhan, hanggang kailan po ba sila mananatili sa custody ng PNP? Yung tatlo pong nakasuhan na natin, sir, ay mananatili po sa ating kustodiya, sir, habang iniintay po natin yung resolution po na ilalabas po ng prosecutor para po malalaman po natin doon sa magiging decision po ng prosecutor kung meron pong probable cause para sampahan po sila ng kaukulang kaso po sa korte. Kaya habang wala po yun, mananatili po sila sa ating kustodiya. Samantalang yung isa naman po na persons of interest na pinili pong sumuko po sa atin ay mananatili po sa ating poder hanggang nanaisin po niya na manatili po sa atin at yun naman po yung pakiusap niya para na rin po sa kanyang proteksyon. Colonel, gaano po ba ka-airtight ang inihahanda ninyong reklamo at kaso laban sa mga posibleng suspect sa krimen? Yan po yung gusto po natin, Sir Dominic, na makapagsampa po tayo ng airtight case kaya hindi po natin ito minamadali. Kaya sa ngayon po ay nandun po tayo sa proseso po ng case build-up. Katuwang po natin ang prosecutor po ng ating pamahalaan in compliance na rin po doon sa Department Circular 20 kung saan kailangan po natin magsagawa ng case build-up at nandun na po tayo. Naniniwala po tayo na malapit na po nating ma-resolve ito pong kaso po na ito dahil nandito po na po tayo sa stage kung saan kinakalap na po natin at dinodokumento itong mga pieces of evidence na nakalap po natin tungkol po sa kaso po na ito. Alright, maraming salamat po PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo. Magandang gabi po, ma'am.